Liwanag ko kasi talaga, men. Ayos na yan. Alam mo, kunin ako ni Lloyd eh. Lloyd, wait lang. What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo. On the way tayo ngayon sa Anaheim Convention Center para sa OC Auto Show. Kasama natin ngayon si Paring Lou. Ayos. Paring Ryan. Ano na naman yan? Oh, Lou, pansin ko lang, yung iba may mga intro eh. Diba? Yung iba, what's up mga kapaa? Yan. What's up mga katuko? Or basta may mga intro sila. Ano bang malupit ang intro natin dapat? Well, ako nga, pansin ko nga rin yun eh. Yung iba, siyempre, what's up kapuso, di ba? What's up kapatid? Palagay ko sa atin ngayon eh, what's up mga katulo? Basis naman yung tol. Huwag naman gano'n. Liwanagin muna natin. What's up mga katulo? Kasi tululaway tayo sa pupuntahan natin ngayon. Pareho kayo ungas. Dahil di natin mabibili yung mga makikita natin. Hanggang tululaway lang. Yun ibig sabihin ko. Information naman pala. So, kasi pahihirapan natin sarili natin. Yan, kaya nga tulo, laway. punta tayo ngayon sa OC Auto Show. Meron tong mga bagong, even like concept cars, diba? Meron silang concept cars, meron silang mga bagong lumabas na lineup ng iba-ibang brand. Lu, diba, nagpunta ka na rin doon dati. Anong mga nakita mo or experience mo doon? Experience ko sa OC Auto Show, mas konti yung sasakyan niya kasi mas maliit yung convention center dito sa OC. Sa LA talaga grabe. Pagka may auto show sa LA, grabe doon. Pero sa akin ngayon dito, ang gusto kong makita is yung tinatawag nilang Nissan Armada. Bakit? Kasi sa Pilipinas, tawag dito is Nissan Patrol. Yun ang difference. So, yun ang gusto ko makita kung ano yung tsura. Medyo intriguing eh. Nakikita ko sa IG or sa Facebook, pinopost nila yung bagong Patrol, which is Armada sa US. So, tignan natin mamaya kung ano yung tsura. Ganyan kalupit si Lou. Kanya kausapin sarili niya. Kakausapin yung sarili niya. Tatanungin niya rin yung sarili niya. Bakit? Tira ulo. Ganun talaga pag may schizo ka. Dami mga kinukwento sa akin, Lu, na mga kainan, na mga puntahan doon. Alam ko, tagal mo na rin nandito, di ba? So, Matagal na. ano yung natatanda mong kainan na tingin mo nandun pa hanggang ngayon? Isa sa mga paborito mo. Palagi ko, agree sa akin si paring Ryan dito eh. Mamunlok. Wow. Ang sarap! Mabaho na, masarap pa. Yun! Pareho kayo ungas. Parang iba, Sarap yun. parang ibang usapan yan, ah. Iba yung tawa ni Ryan. Ba't ganun? Iba yung tawa ni Ryan. Ito, mga kaibigan, mga kapatid, tandaan nyo, si paring Lester, ang laki ng age difference namin dito eh. Parang anak na namin to eh, pero hindi niya alam yung Mamunlok. Pero tandaan mo, itong Mamunlok, bagay ito kay parang Ryan. Bakit? Kasi BMKM. Basta mabango ka. Diyan yung mga siopaw na talagang masarap talaga. Yung Iba pa rin noodles na masarap talaga to. Malaki na, masarap pa. Diba? Ikaw, Ryan, anong paborito mo doon? Mami, masarap yung mami. Ay, masarap ng mami doon. Eto kasi mga tol. Sila Lou, sila Ryan, kay dad lang nila airpot yan. Hindi nga lang talagang kay dad lang nila airpot. Shoutout sa iyo pa, nandyan, nasa Australia, malupit na chef yan. Galing Pilipinas, kinuha ng Australia para magluto. Malupit yan. No, eto malupit din magluto to si Ryan. Magaling magluto. Pero kakaiba si airpot. Yung sushi nalagyan ng mangga. Shoutout na lang sa iyo pa. Ayan mga kaibigan, ito mga napansin nyo. Ito si paring Lester. Hindi niya alam sa Pilipinas, yung mga sushi, talagang linalagyan ng mangga. Dito kasi hindi. Sa California, hindi nila linalagyan ng mangga. Alala ko, nung nasa Pilipinas ako alam ko wala na rin to yung teriyaki boy. Yung mga California roll nila doon, may mangga. Dito walang mangga. Avocado lang. Pati sa sausaw, lalagyan natin ng mangga no? Itlog na maalat. Lalagyan mo ng mangga tsaka ng kamatis. Meron ganyan, Les, naalala ko. Ginagawa to ng tito ko dati, naalala ko. Bata pa ako noon, naalala ko. Yung lato, Ray, alam mo yung lato, Ray? Ayun. Yung lato, yung parang yung grapes seaweed. Grapes na seaweed. Lalagyan mo ng mangga, tapos yung seaweed nga yung lato. Tapos lalagyan nila iba, lalagyan ng tomato. Ang alam ko lang, tapos lalagyan nila ng parang yun din yun yata eh. Lalagyan nila ng bagoong. Sa Halloween na, sarap nun, my gosh. Wait lang, ba't parang napunta tayo sa usapang pagkain? OC Auto Show yung pupuntahan natin
kotse dapat yung pinag-uusapan. Pagkain nyo, gutom ba kayo? Mukha mo ang gutom. Oo, gutom kayo ah. Gutom. What's up mga kablaguhan? Eto, sa Pilipinas, alam ko iba ang Toyota na van na maganda doon, yung Alphard. Hindi pa ako nauwi ulit ng Pilipinas pero nababanggit sa akin ng kuya ko. Shoutout nga pala kay Kuya Mike. Dito sa US, yung Alphard, I think ang katumbas niya is yung Toyota Sienna. Kung titignan mo, ang ganda ng forma nito eh. Very sporty siya, no? Tapos hybrid yung engine niya. Very nice. Pati kulay, ganda. Maluwag to. Pwedeng 7-seater, pwedeng 8-seater. Very nice van. Okay to, pang family. Of course, Toyota is very reliable. If you're looking for a van, US, Sienna, para sa akin. Yan. Ganda, di ba? So, itong Toyota Sienna dito sa US, isa to sa mga pinaka-main vehicles na binibenta ng Toyota for a family. Yung size nung sasakyan is very, very nice. It's a good van for a family. Ito ngayon ang Toyota Tacoma 2024. As you can see, this is the TRD off-road model. I personally have this vehicle myself. I have the white version of this vehicle. Ito yung katumbas ng Hilux sa atin eh. Ito meron na itong mga additional accessories. May naka-roof rack siya, meron siyang rack sa likod. Upgraded na yung suspension niya. The base model has a softer suspension, mas komportable sa daily driving. Ito kasi more on off-roading siya. It was built for off-roading. Isa sa mga main complaint ko sa truck na to is how stiff it is on a daily driving. Kung magaganito ka, hindi mo trip yung suspension, then might as well upgrade your suspension to like Kings or Icons. I believe they already came out with a new suspension that will improve your ride quality and also improve your capability off-roading. Pero out of the dealership, ito capable na talaga siya. Yun nga lang talaga matagtag siya. Ito yung rack na sinasabi natin kanina na naka-apply na. This is all optional from the dealership. Kung wanna see the interior, papansin nyo, meron siyang malaking 14-inch screen sa loob. Isa sa feature ng bagong Tacoma yan. Eto, pakita natin yung loob. Ito yung leg space natin ngayon from the back seat. Ang isa sa mga problema ng mid-size truck, kasi this is a mid-size truck, a category of the mid-size truck, is the legroom at the back. It does have space, pero kung malayo yung biyahe mo, medyo mahirap siya, hindi siya komportable. I would say only fit for people, full-size, full-grown men at the back side. Pero gitna, it's kind of tough. So, upright siya masyado, no? So parang ano to, Les? Pwede ito sa mga Pinoy, no? Pilipino talaga. Kasi yung 5'6" to 5'9", kasyang-kasya dito eh. Okay sa ito, Ray? Maganda. Ganda. Pang Pinoy nga, sabi ni Lester. Pang Pinoy yan. Actually, kung ano ka, sasabit ka lang dito. Ayan, no? Diba? Sabit ka lang dyan, oh. Pwede sumabit? Oo. Pwede, ang tanong ko dyan, Lou, pwede ba to pang zombie apocalypse? Pwede. Nakasabit ka dito, hinahabol ka ng mga zombie. Ano ilalagay mo sa ibabaw? Ha? Ano ilalagay mo sa ibabaw? Machine gun. Tanungin natin to si Paring Ryan. Paring Ryan, tanungin lang kita. Hammer na EV na bago o yung Hammer na luma? Doon ako sa luma. Bakit papa, binawin mo pa? Bakit? Hindi pa battle-proven tong Hammer na to eh. Tsaka electric yan eh. Anong gagawin mo pagka halimbawang uso na ngayon yung electromagnetic something eh, na device? Tama. Paano pag ginamitan ka ng ganyan? Di hindi ka na nakarating sa pupuntahan mo. Tama. May punto, no? Maganda siya pang forma, pero yun nga, pag sinabi natin pang zombie apocalypse, pag nagkagulo, medyo tagilid nga to. Tama to si Paring Ryan. Sa akin, kung tatanungin mo ako, siguro pwedeng pang araw-araw, pero hindi nga pwedeng pang emergency dahil mahihirapan ka at ang alam ko mabagal pa mag-charge to.
What's up mga kavlaguhan? Eto na, ito na tayo ngayon sa Nissan, no? Parang sinasabi natin, kung titignan mo yung badge nito, Nissan Armada, di ba? Sa Pilipinas, patrol to. So, ewan natin kung parehong-pareho ng itsura nito sa patrol na nasa Philippines. Pero maganda siya, parang pareho ng Armada dati, malapad, malaki. So, okay to. Okay sa Pilipinas to, pambaha, di ba? Pang off-road, pang adventure, okay na okay. Tingnan natin siya mga kapatid. Sakay tayo sa likod, tingnan natin yung legroom. Wow, ganda. Very elegant, ha? Tayo. Hey. Komportable to. Ganda. Okay na okay to mga kapatid. So ayun ko lang kung meron na sa Philippines to. Okay. Tingnan natin. So, subukan kaya natin yung likod, Les. Tingnan natin kung gaano yung legroom. Pasok tayo. Ayan. Sara natin. Okay siya, parang Les. Komportable. Okay na, dito na lang ako. Pwede na. Dito tayo, yan. Yan, pwede, malaki siya. Oh. Ganda. Okay siya. Headroom, okay din. Kasi maliit lang tayo eh. Siguro pang bata okay to, pero pagka kasi maliit lang naman ako eh, 5'7 lang ako. Siguro kung mga nasa 6-footer ka na, umpog ka na dito. Pero pambata, pasok na pasok pa din to. Dito tayo ngayon sa cockpit ng Nissan Armada. Kung makikita mo, karamihan ng mga bagong kotse ngayon, yung dashboard niya kakaiba na eh. Parang meron ka ng malaking mahabang iPad sa unahan. Maganda siya. So parang pag drive mo yung Bronco, talagang nakaangat ka din eh. I love it, I like it. But I cannot afford it. Kaya nga, di ba, sabi sa inyo, what's up mga katulo? Kasi tulo laway tayo ngayong gabi. Sarado natin, tingnan natin itsura. Yan. Pwede. Bagay, no? Ganda. Naku, mahirap yun. Ano? Kaya nga katulo eh, katulo laway eh. Ano? Bili mo na. Hanggang pangarap lang mga kapatid. Baka pabahid pa sa atin to.